Hello. Eto na naman. Patapos na ako. Malapit na more than 1 hour na lang. Dialysis na naman. This is our life. Mga dialysis patient. Ay, nako. Wala naman kami magawa. No choice. Yun nga. Ito yung buhay namin. Yan ang routine namin. Ako 3 times a week ako nagda-dialysis. Monday, Wednesday, and Saturday. Yun. Dati, nung bago-bago lang akong dinadialysis, pagkatapos ko mag-dialysis, gulay na gulay ako, hindi ako makalakad. Nung bago lang ako, wala pag 1 buwan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ganun. Basta nung bago-bago, ganun ako, gulay ako. Hindi ko kayang tumayo, wala akong ginawa kundi matulog. Pero nung tumagal-tagal na, napapagod naman ako, sobrang pagod pagkatapos ng dialysis. Pagkagising, okay na ako. Pero may time, mamaya, iba na naman ang timpla ng katawan. So, hindi mo talaga maintindihan yung pakiramdam namin. Minsan naman, may mga panahon din naman na pagkatapos ng dialysis ko, ay okay ako, malakas ako. Siyempre, parang walang sakit. Pero, kunwari lang yun na walang sakit. Hindi mo itatago yun. Kapag kasi dialysis patient ka, or renal patient ka, magbabago po ang mukha. Unang-una yung mata, pakikita doon sa mata. Mag-iiba talaga ang mukha mo. At mabilis kang tumanda dahil ang kidney mo sira na. So, mabilis talaga pagtanda mo. Wala tayong magawa. Ganyan na yun. Pero pasalamat pa rin ako dahil 11 years na akong nagda-dialysis. More than 11 years. Nag-dialysis ako noong 2013, July 2013. Yun ang umpisa ng dialysis ko na seizure muna ako. Nag-seizure ako, and then pagkatapos ng seizure ko, yan na. Hindi. Nung mag-seizure ako, hindi na daw ako magising. Maya-maya. Pagkatapos ng seizure na naman. Ilang beses daw ako nag-seizure, sabing gano'n. And then, nilipat ako doon sa emergency. Kasi sa NKTI dati, dito sa right side, pagpasok ko ng NKTI sa emergency, right side is puro upuan. Wheelchair. Pag naging serious ka malilipat ka dito sa left side na puros mga seryoso o serious na yung maraming namamatay dahil nga yung pang serious na talaga yun. So nandun ako dati nang pinasok ako doon ako sa wheelchair muna. And then nag-seizure ako, hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi na ako magising. Nag-comatose na ako. Kahit anong gawin nila, hindi ako magising. So, nilipat ako doon sa mga serious. Doon ako napunta. So, yun na nga. Pagdating ko doon, nandun na yung dumumi ako ng dugo. Nandun na yung stroke ako. Kaya, sabay-sabay yun, tumabingi yung mukha ko. Itong right. Bagsak to dati. Yun, nag-50-50 ako for 3 days. 50-50 ako. Inaantay na lang daw nila yung, sabi ng mga doktor sa anak ko, inaantay ko na lang daw yung oras ko. So, ako naman wala akong alam. Hindi ko talaga alam kung tinapon ako noon, kung saan ako hinagis, kung hinulog ako sa dagat. Wala talaga akong alam. Yung mga anak ko pala nagiiyakan na. Wala akong kaalam-alam na gano'n na nangyari sa akin na magising ako. Wala ako sa sarili. So, ibig sabihin, kasama pa rin daw yun ang coma ko. Nung nagka-ulirat na talaga ako, nagulat ako.
Bakit ako tinanong ng doktor na, "Mami, kumusta ka na po?" Sumagot ako ng, "Hmm, medyo okay na po, Dok." Nagulat ako, tuwan-tuwa yung doktor. Ayan, gising na talaga si Mami, gising na, gising na. Di ako, siyempre sa isip ko, nagtataka ako, bakit kaya sinabi ni doktor na gising na ako? Tapos sabi ko sa anak ko, parang, alam mo, ang sarap ng pakiramdam ko. Sabi ko gano'n sa anak ko. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Sabi ko, parang relax na relax ako. Sabi ko gano'n sa anak ko. Sabi ko, siguro kahapon pa ako natutulog. Sabi ko gano'n. Sabi naman ng anak ko, kung mahaba siguro ang tulog ko. Sabi niya. So, sabi ko, siguro kahapon pa ako natutulog. Lumingon yung panganay ko, ano ma? Hindi mo ba alam? Nag-comatose ka? Hindi mo ba alam? Nag-50-50 ka? Sabi ko sa anak ko, naku, pag niyo ako niluloko, ginugod time niya na naman ako eh. Pero mahina ang boses ko. Mahina talaga siya. Hindi ma. Totoo talaga sinasabi namin. Doon lang ako naniwala nung nakita ko yung pictures ko na, yun, nasa ko, yung talaga kala mo patay na ako. Yung kaibigan ko nga, best friend ko, isa, si Apple, sabi niya, nung makita daw niya ako talaga, sabi niya, alam mo, tingin ko sa patay ka na talaga. Wala na talaga, wala kang buhay, sabi niya gano'n. Kaya, malaking question mark yun sa isip ko noon, bakit hindi ko naramdaman, bago ako mag-comatose, hindi ko naramdaman o wala man lang sumakit sa ulo ko o kahit kalingkingan ng daliri ko, wala lang, normal ang pakiramdam ko. Tapos yun na nga, bigla na lang ako nag-comatose, ganun yun nangyari. Hirap. Pero thanks God pa rin kasi 11 years, more than 11 years. Magto 12 years ako sa July 13. Sana, mababang buhay ko, maabutan ko pa, o lumampas pa. Hindi ko magaanong problema yung sa dialysis ko. Kasi nasanay na ako na, yun ang buhay ko. Yun lang. Bye-bye. Oo, bye-bye na sa iya.